palangga, maiinit na talakayan pa rin. Everyday is mainit na talakayan dito sa ating Boljak TV. Happy blessed Sunday, sabi ni Irene Canyones. So, thank you palangga. By the way, speaking of that, happy Sunday, ay ginamit na naman ni Liza Tanas ang kanyang in-law, si Imelda Marcos. So, napag-alaman natin yan. Actually, may nakausap tayong malapit sa kanila. Ayan, nakita ninyo? Dahil sa pagbati niya. Ayan, ginamit na naman ng mga hudas si Imelda Marcos sa kanilang dinner. Happy Sunday ek. So, kung mapapansin mo, wala dyan si Sandro at may mga nakarating sa atin information, allegedly ay nagpaparehab yata sa kakasup-sup daw ng singhot ng pulburon. At wala rin dyan si Senator Amy Marcos. Well, lagi naman siyang wala dyan. At baka hindi niya makayanan yung panghi ng pagkatao ni Liza Tanas. And I hope, sabi nga natin, may pinangahawakan tayong isang hibla na lamang na, kailangan gawin ni Senator Amy Marcos dahil galit na ang taong bayan. Kayo, kahit na kayo ay talagang umaasa pa rin, pero ang sabi nyo nga ay manggagamit si Senator Amy hanggat hindi pa siya tuluyang magsabi sa publiko na ang kapatid niya ay hindi fit maging presidente dahil ito ay addictus benedictus at na-witness niya mismo nung sila ay mga bata pa. At ang nagpapatakbo ay ang kanyang sister-in-law na hudas at lahat-lahat na. So ngayon, siyempre kasama din si Senator Amy dyan na sinasabi ng taong bayan na siya ay inaahas din niya o ine-etchos kayong mga mamamayang Pilipino. Dahil kung meron dito talagang ang nagpahamak sa taong bayan, ayon sa mga komento, kundi ang pambansang ate. Okay? Dahil alam niya na ang kanyang kapatid ay isang addictus benedictus. So, kailan siya magsasalita? Tignan natin at you'll never know, maybe sooner or later. Pero yung iba, suka na sa kanya at talagang gusto niyo na siya magsalita. But tignan natin. And because, si Inday Sara at si Amy ay nagkakaututang dila pa rin. Tignan natin kung ano ang gagawin ni Senator Amy. Kung totoo ba yung mga nakarating sa atin na information na anytime soon ay mayroon siyang maninindigan siya para sa inyo. We'll see. Okay? Konting panahon na lang yan. Batiin muna natin si Solid Maharlika ako, si Bar Karahan. Yan, thank you, palangga. Okay, let's talk about, si Winnie Rosario, sabi ni Rachel Tan, gusto ko ito papuri mo, dahil Sunday. Wow, ang ganda naman ang kulay ni palangga. Yes, syempre talagang gusto ko magpakulkul at syempre with matching, with matching lipstick na bonggang-bongga for that purple. Diba? 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 Bongga na bura na kasi nag-inom ko ng kape. So ngayon, mga hitad, ito na mga chika boom boom. Actually, it's not chika boom boom. Ito po ay nakakasuka, nakakarimarim na kailangan ninyo talagang kumilos. At actually, may nakausap tayo ng mga men in uniform. Actually, men in uniform. Na itinapon siya sa bundok ng hibok-hibok. Dahil, talagang gusto ni Liza Tanas at ng gobyernong Bangag yung nakaupo sa mga posisyon na gusto nila ay katulad nilang mafia. So yung mga matitino ay tinatapon sa bundok ng hibok-hibok. Again, sabi ko nga kagabi, itong laban natin between good and evil o between Bangag at Maisog. Imagine nyo mga kababayan, ayan, namigay si Romualdez na naman. Ayan, Romualdez Rice, nagba-viral na yan. Halos lahat nag-post na yan. Okay, nagbigay ng 2 kilong
Buga, ilan yan? Mga 1 kilo lang yata yan no? Actually, magaling ako sa pagtansya I'm good at estimation. This is 1 kilo lang, no? O, parang 1 kilo lang binigay. Isa ba yan? Dalawa, wala naka-label. Anyway, bakit ginagawa yan ni Romualdez? Syempre, yan ay name recall. Actually, bawal yan dahil may batas na politiko. Kung natatandaan niyo, noong February of this year, nagsabi si Baste, inamon niya yan si Martin Romualdez Tambaluslos na punot dulo ng kahirapan ninyo lahat dahil punot dulo ng pagnanakaw simula pa nung Marcos Sr. ang kanyang pamilya, ang mga Romualdez. So hinamon niya ni Baste na kung magbigay-bigay ka, 'di ba? Subukan mo magbigay ng hindi nakalagay ang iyong pangalan. Kasi ang mga Duterte pag nagbigay sila ng ayuda, hindi nalagay ang pangalan nila from the people of Davao. Not from Duterte, but from the people of Davao kasi hindi naman pera yan hindi yan pera ni Romualdez. Pera yan ng taong bayan. Pera ng taxpayers. Now, mga kababayan, sabi ni Adnan, okay, 1, 2 kainan lang yung rice na yan. Exactly. Bentot, ayan, nasusukan na siya kay Ngagba. Yes, bakit? 1, 2 kasi bayad yan, suhol yan. I mean, panggagamit yan sa ating mga maliliit na taong kapit sa patalim na naghihikahus na instead na, sabi ko nga, everyday paulit-ulit na dapat bigyan sila ng livelihood program, sustainable jobs, di ba? Forever na trabaho or oportunidad. So, binibigyan lang kayo. Ayan, 1 kilo, 2 kilo. Kaya nga sabi ko sa inyo, kumilos na kayo. Ayan, Romualdez rice, kanya ba to? Pera niya ba to? Galing sa bulsa niya? Tulog pa rin kayo. Yung mga dating iklawan, dilawan, tulog pa rin kayo. But again, it's your choice. Okay? Vote buying yan. In short, sabi ni Don Ramon, okay, nawala. Bigil na talaga tanggalal ako, sabi ni Ling. Ngayon, mga kababayan, it's so alarming. Oh, by the way, bago tayo mapunta sa assassination, yung grupo ng ating mga maisog sa New York ay kahapon, ay pumunta sa harap ng United Nations kung saan ang grupo nila Attorney Valera at ang ating Sara Duterte supporters in New York ay nagkaroon sila ng pagtitipon o peaceful rally doon sa harap ng United Nations kung saan pinapahiwatig nila ang mga paggigipit, pagiging abuso, lahat na, from extraction, lahat ng issue na ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. ay dinala nila sa UN. Sana, mga palangga, Madam Jocelyn, lahat po kayo dyan, ang gawin natin, talagang manawagan tayo sa buong New York. Filipino-American citizens na magkaisa kayong lahat dyan at yung neighboring state like New Jersey, di ba? Washington DC, even California kung gusto mong pumunta dyan, ay magkaroon tayo ng isang talagang non-stop na pagwawelga pero peaceful, nagkakasayahan at ipakita yung mga banner sa United Nations. Lahat ng kidnapping ni Lisa, lahat dapat umiipa-ikot doon sa UN para makakuha tayo ng atensyon. And not only that, you can go to Europe also. I mean, yung mga nasa Europe. Diba? Ibig sabihin, pwede din natin gawin sa Europa, kung saan may UN, at dito sa New York. And that's good idea po. I'm so happy na ginagawa ninyo yan at makakuha tayo ng awareness dito sa United Nations International dahil wala na nga tayong kakampi sa mainstream media dahil hawak na lahat ni Liza Tanas, ni Tambaluslos at ni Bangag Jr. So yun ang way natin all over the world para magbigyan ng pansin itong problema natin na ibabala na nga kayo sa gera at ibabala na kayo sa bang. Gusto kayong gurgurin ng mafyang gobyernong ito. Kaya nga sabi ko, it's your choice. Ano ba title natin? Planong assassination attempt ni Liza Tanas at
Tamba Bangag. Alright? So napag-usapan natin the other day, I believe, yung tungkol din sa breaking news natin na planong pag-gurgor kay Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan. This is alarming. Hindi po si Attorney Vic Rodriguez ang unang may planong gurgurin. Dahil, mga kababayan, ako mismo tatlong pagplano nilang gurgurin ako. At nai-report natin yan sa FBI. So according to our source, mga kababayan, ang may plano nito, okay, ba't wala? Okay. Ang may plano nito, mga palangga, wala namang iba. Sino bang kaaway ni Attorney Vic Rodriguez? Wala siyang kaaway. Wala kaming kaaway. It just so happened na kritiko kami. At kami ay nagvo-voice out dito para malaman ng buong sambayan ng Pilipino na ang gobyerno ni Marcos Jr. ay isa pong manggugurgur. Ulitin ko po, even sa mga kasong isinampa sa Lisa Tanas, ay naka-highlight siya at ang pamilya niya patungkol po dito sa death threat sa akin. Alright? At inireport natin niya sa FBI. At doon sa kanilang press conference ng mga kasabwat, okay, ni Lisa sa pagtanim ng mga kaso laban sa akin sa paggagawa ng mga kwento, fabricated crime, it's fabricated crime na patuloy nilang ginagawa dyan sa Pilipinas at kahit sa Amerika ay gusto nilang sindakin ako. Pero hindi tayo magpapasindak dahil lalaban tayo at actually maganda po ang mga progreso ng ating mga kaso na ginawa-gawa nila, but I just can't speak right now. I'm just waiting for the right time sa ating victory, tunay na victory. Ngayon, mga palangga, doon sa kanilang press conference, okay, ng press conference ng mga alipores ni Lisa Tanas, mayroong statement yung kanilang bakit kailangan ko ito ikwento? Merong statement yung kanilang abogado dito sa Amerika na nag-hire sila ng private investigator para sa akin. Okay? Bigla ko naalala yon. Okay? Nag-hire daw sila ng private investigator para i-serve, okay, yung kanilang kaso para sa akin. You know, hindi po, porkat hindi mo alam ang address ng isang tao, ang last resort mo ay private investigator. Maraming paraan. Pwede kang magpa-publish sa newspaper and later on, pag hindi sumagot yung kinakasuhan mo, merong mga legal process yan. Not to the point na ipa-private investigator mo si Maharlika. Saan sila kumuha ng pera? Yan ang malaking katanungan. Ganun ba kayaman ang mga dating dugyot na mga walang nilalamon at puro pang i-scam ang ginagawa na kayang mag-hire ng private investigator? May analysis dyan sa mga private investigator na ginagawa ng gobyernong Bangag. Front lang yan. Pero yan, ang tawag dyan mga palangga ay surveillance or casing. Okay? To do criminal activity. Diba? Yun yung ginagawa kay Attorney Vic. Actually, hindi private investigator ang hinire nila. Nagpanggap, mga kapalangga, itong babae at lalaki. Ay, tignan natin dito. Nagpanggap yung isang babae, isang lalaki, na kunyari po ay what do you call it? Kliyente. Okay? Kliyente na naghahanap ng legal service sa opisina o sa law firm ni Attorney Vic Rodriguez. So ang tawag sa ginawa ng 2 days ago nitong lalaki at babae na nagpanggap, mga kababayan, na hingi ng legal service sa opisina sa law firm ni Attorney Vic na wala naman silang appointment. Okay? At nung pumasok sila doon sa building na yon, ay meron, bago pa sila nakarating actually sa opisina, doon sa floor kung saan nandoon yung office ni Attorney Vic Rodriguez o ng kanyang law firm, mga palangga, meron pa silang mga ginawa
before that na ang babae ay bumaba sa second floor, parang talagang may planong, bumaba sa second floor, naghagdan, parang hindi mapakali, tapos may tinitext, na siguro ang tinitext niya, based dun sa, napanood ko kasi yung video, hindi na natin pwede ipakita yung video ngayon, mga kababayan. So, na meron silang hitman sa labas. So, nakikita natin yung babae at lalaki, minake sure nila na nandoon si Attorney Vic kasi nga ang question nila is, nasaan si Attorney Vic? Diba? Nag-uopisina pa siya dito, kailan, hindi ganun ang kliyente na may problema ka sa marital problem, ang, I think, ang kanilang issue, tingnan natin, nagpanggap na okay, basahin natin ulit dito. Alright? So, kailan to? Nung Friday. Ano ba araw ngayon yan? Friday dito. Alright? So, nagpanggap, di ba? Nagpanggap itong babae at saka lalaki. Yung babae naiwan sa lobby, tapos yung lalaki umakyat sa opisina. Ulitin natin, wala siyang appointment, nag-walk-in lang at nag-inquire ng marital legal service. Tapos iniwan niya yung babae. So, kung iniwan niya yung babae, marital problem ang problema nila, whatever marital problem yung eksena nila, bakit naiwan yung babae? Yun yung question. Bakit naiwan yung babae? Kung sila dalawa ay kailangan ng problema, bakit may nagpaiwan? So, may nakita doon sa CCTV na nagde-text yung babae. Hindi lang natin alam kung sino tinitext niya. But definitely, yung sa mga galawan nila, dahil suspicious talaga, malamang, minimake sure nila kung nandoon ba si Attorney Vic Rodriguez sa kanyang opisina. Then, yung mga assassins ay nandoon na sa labas. Diba? Na, eto, ganyan, ito, nakapwesto, But ganun pa man, ang purpose nila doon ay humingi ng legal service. Pero ang unang tanong, nasaan si Attorney Vic? Mga lawyers yung kaharap niya. Bakit si Attorney Vic ang hinahanap niya? Magkakilala ba sila? Yun ang titignan ninyo. At kailangan talagang, mga palangga, na kayo ay kumilos na. Then, according to the lawyer na nag-assist sa kanila, na sinabi nga niya na hindi na napupunta dito si Attorney Vic for 2 years na. Tapos nag-insist pa yung lalaki, saan siya nag-opisina? Wala ba siyang satellite office? Yan ba ang nagkukonsulta o nangihingi ng legal service about marital eclabush? So dito nga, palangga, very alarming. At anyway, na pinaimbestigahan naman na ito, at ito'y na-report na rin sa police, narinig na naman na natin dito. Then, ang certain persona na ito, ay ang nakapirma dito sa kanilang logbook ay yung certain Spencer Alcaraz at Veronica Constantino. So you know what, nung breaking news natin ito, hindi kagad nag-sink into sa akin kasi hindi naman ito yung topic natin, dapat breaking news lang. So kung sila ay mag-asawa, magkaiba sila ng apelyido, well, that's possible, pwede naman yon. Yun ang isa sa mga points na sa investigation, kayo ba talaga ay mag-asawa na nag-seek ng legal advice? So, isa yun sa mga puntos. Pero bakit kung legal service nilang mag-asawa, bakit hiwalay sila? At bakit yung babae parang may kinakausap pa ikot-ikot pa doon sa lobby, at yung lalaki ay nasa loob ng opisina? Actually, dangerous yun, mga palangga. Very dangerous. So ngayon, pag-uusapan natin, bakit ba may mga ganitong klaseng nangyayari ngayon sa ating bayan? Ulitin ko, hindi lang po si Attorney Vic ang unang may ganitong klaseng gustong manggurgur. Okay? Sa mga vloggers, ang sinong unang ginurgur? Si Perla Lapid. Ayun ang kawawa, nagurgur talaga siya. And now, ako gusto nilang gurgurin dahil syempre, sobrang grabe yung expose natin dito na galing mismo sa mga government officials na ipinapakita natin sa inyo kung gaano po ka-mafia ang gobyerno ni Tambalisa Tanas Bangag. Okay? Ano ba ibig sabihin ng assassination, mga palangga? Ang paggurgur sa isang taong importante o sikat, let's say artista, o vlogger, di ba? O prominent na personalidad na mayroon, madalas kasi yung assassination, well, may mga na-assassinate na hindi naman political inclined. Well, yung mga politiko talaga, okay?
yung mga taon like me na mayroong paninindigan at mga whistleblowers na nagsasalita laban dito sa bangag na gobyernong ito. So nakikita natin doon na ginawa nga nila is surveillance. So si Agent Morales, alam niya yan, casing. Okay, tinignan muna nila, mga palangga, yung location ng kanilang target. Diba? Kasi yung target nila, high profile to eh. Attorney Vic, former executive secretary, former leader. At now, leader pa rin yan ninyo dahil, siya ay patuloy na nagiging boses ng bayan. Siya ay public figure. Okay? Napaka-influential nitong taong ito sa buong mundo, sa lahat ng mga sa mga Filipino abroad. So, ito yung target. Kaya merong Gorgor Nation. Huwag natin buuin yung English. Okay, yung Gorgor Nation na gustong gawin ng, ayon sa ating source, alam mo, kahit wala tayong source di ba? But ayon sa ating puting ahas, wala pong ibang gagawa ng planong Gorgor Nation kay Attorney Vic o sa akin, kundi si Tamba Lisa Bangag at yung mga nakapaligid nilang mga bangag din o manggugurgur. Ano yung motibo? Very political. Why? Kasi, very vocal si Attorney Vic na since 2016, siya ay spokesperson ni Marcos Jr. And I believe, takot na takot si Lisa Tanas, si Bangag ang gobyernong ito, baka meron pang ilalatag na mga information si Attorney Vic laban sa kanilang kabangagan. So number one, kaya may Gorgor Nation na plano dito sa kay Attorney Vic, sa akin at sa iba pa kay Attorney Glenn. Halos lahat tayo na mga nagsispeak up diyan sa maisog mga palangga. Politically motivated ito. Dahil ayaw nilang nalalaman ng taong bayan ang mga kababuyan nila. Kaya ang target nila, kami, Attorney Vic, at kayo, even kayo, na mga commenters dyan, na let's say, for example, nakakilala kayo, pwede kayong maging target nito dahil sa ini-expose ng mga maisog speakers, ng mga vloggers like me, yung mga kasinungalingan, yung mga pangaharas, yung smuggling and everything, yan po ang dahilan yan. Kaya naman, ganito yung galit, okay, na gustong maggorgor dito sa amin. Particularly dito kay Attorney Vic. Sabi ko nga, di ba sa inyo, si Lisa Tanas ay vindictive narcissist. So ano itong gagawin nila? Personal vendetta. Paghihiganti dahil sa what? Yung galit nila sa amin dahil nalalaman na ng buong mundo ang mga injustice, ang mga pagnanakaw, ang pagpapanalo sa loto. Ngayon, may nanalo na naman, 70 million. My God, mga kababayan, ito yung mga dahilan kung bakit nilang gustong Gorgor Nation. Kasi ito yung ganti nila. Ganito siguro sinasabi ni Lisa Tanas at ni Kuting. Ay tamba. Nagsasalita kayo sa maisog which is hinarangan na nga, di ba? In the past, nakita nyo, hinarangan yun, nilagyan ng mga traktora, ng mga truck, para lang hindi matuloy yung maisog. So siguro, nasa utak kasi mga bangag nga sila, wala sila sa normal na katinuan. Ito yung ano namin sa inyo, yung ganti namin. Ito yung counter namin, ito yung retaliation namin sa inyo. Kasi kayo ay maiingay kayo, sinasabi niyo yung aming pagnanakaw, sinasabi niyo yung aming lahat ng korupsyon. So ito, mag-hire kami ng gorgor na tao, manggugurgor. Kaya mayroong gorgor, dapat pala yun ang title natin, Gorgor Nation, kasi yung ating paninindigan at marami na tayong nagsasalita buong mundo, hindi matanggap ng mga buang, ng mga bangag. Ang gumagawa po kasi mga kababayan ng pagpaplano ng Gorgor Nation, okay, ay mga taong may saltik, psycho, or mga, well, you know what, the fact na ang mafiyang gobyerno ay gumagawa po ng katiwaliang walang habas, something wrong with their heads.
Ibig sabihin, kriminal, puro pagkawalahiyan ang nasa utak nila at wala silang puso para gawin ito. Wala silang pakialam na mag-hire sila ng taga-gurgur sa ngalan ng kanilang pananatili dyan sa pwesto. So para makastay sila sa power at manahimik na lahat, para walang magsalita na na magiging maisog, gugurgurin natin silang lahat. And I believe, hindi lang ito kay Attorney Vic Rodriguez, sa lahat ng mga nagsispeak up. Diba? Dahil ang ginagawa nila, mga haras, kakasuhan ka, tatakutin ka. Or, worst scenario ay ang pag-gurgur sa'yo, katulad nga ni Percy Lapid. Ngayon, magkano kaya ang ibabayad ng gobyernong Bangag sa mga sa mga taga-gurgur nila? Remember si Agent Morales nung nung ipinakita niya yung CCTV sa Senate, na kapag hindi siya pumayag, na pag sinasabi ni Picoy na, pare, anuhin yan, gugurgurin yan, pwedeng masagasaan, pwedeng atakihin sa puso, kaya, parang makipagtulungan na lang siya, di ba? Name your price nga kung magkano. At ang magpapagurgur, walang iba, kundi si Lisa Tanas, si Lisa Marcos, at ayon dun sa video, at itong si James Kumar, na pinoprotektahan na ngayon ng gobyerno. At yan ang inaabangan natin sa pagbukas ng sesyon ng Senado kay Bato at sa ibang senador, kay Kilay, okay, kay Bongo, kay pangalan nito, Robin Padilla, kay Grace po, lahat sila. Inaabangan natin kung gugurgurin ba nila itong PIDEA leaks na ito. Dahil kailangan malaman ng taong bayan, dahil sa sunod-sunod na nga itong gurgurnation na attempt now dito kay Attorney Vic, andun kay Morales, kailangan makita ng taong bayan na ipatawag si Lisa Tanas at si James Kumar, dahil silang dalawa ang binanggit doon na manggugurgur at nag-o-offer ng kabayaran kay Morales. Kaya yan po ang tutukan natin, itong mga jutang ginimis na mga senador na ito na ayaw kayong pakinggan dahil sa kanilang mga vested interest. Ngayon, balikan natin. Ewan ko dito sa mga mainstream media na itong mga bangag din. Okay? Hindi nila nakita yung paggurgur dito kay Percy Lapid. Inuulat nila, pero sila ngayon ay tahimik. Well, takot sila magurgur. Pero hanggang kailan kayo tatahimik? Sana gurgurin na lang kayo lahat ng bangag para tuluyan na kayong matahimik. At least walang silbi yung buhay nyo. Anyway, wala naman talaga silbi ang buhay ninyo. Dapat na sinusuppress nyo ang katotohanan. Nagsalita pa kayo dyan. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Chuchu-chuchu lamang. Dapat nga kayo gurgurin. Kasi traitor kayo. Taksil kayo sa bayan. Nandyan kayo para magpulat. Nandyan kayo, Malacanang press corps. Well, takot na kayo. Ganun ba katakot ang inyong mga kumpanya? Well, we all know na nakikinabang, okay, sa gobyernong Bangag kasi your intention is not for the people. Kaya sinisiper ang mga ngangabel sa inyo, mga walang iya kayo, kasi baka sinungal-ngala na kayo ng pera ni Liza Tanas, mga palangga. At ito po, mga kababayan, yung gurgurnation na ito na plano nila ay sana nga lang magising pa kayo, lalo na po yung men and women in uniform na patuloy din kayong ginugurgur sa inyong mga trabaho at hinahagis kayo kung saan-saan ng gobyernong Bangag na ito, mga kababayan. So yung ginawa nitong surveillance na yung casing o pag-survey nung pinadala, well, kaya dapat talaga, Attorney V, kung naririnig mo, talagang dapat po paimbestigahan mo ito. Hindi po biro na itong ginagawa sa inyo, sa atin lahat. Kailangan managot at malaman. Since nakuha natin ng video, ng picture itong taong to, kailangan thorough investigation. At yan, senador, mga senador, kongresista, ito dapat ang mga pinapatawag ninyo, ito mga taong ito. Kasi baka magsalita na naman yon, ang imutawi na naman sa bunganga niya. Ang nag-utos po sa akin ay kamag-anak ni Lisa Tanas at Tita Baluslos at Tibangan. Diba? Hindi biro itong gurgurnation.
At si Attorney Vic ay prominent, isang dating executive secretary. So yung purpose nito, na pinuntahan sila doon, again, pinaplano nitong manggugurgur. Tinitignan nila siguro hindi siguro, yung location. Saan ba sila papasok? Paano ba nila gagawin? Saan ba nakaupo? Kunyari, di ba, nakita nila si Attorney Vic, siguro, ito nakaupo siya dito sa 3 o'clock, 9 o'clock, kunyari sa opisina. O, tatawag si babae na nagpanggap. O, ito, ganito, ganyan. So, sino-survey nila mga palangga. At ang gumagawa dito, walang puso. Demonyo pa sa pinakademonyo. Meron bang matinong tao? I will ask you. Meron po bang matinong tao kayo na kaya niyong gumurgur ng isang tao na nagsispeak up lang? Mafia lang, sindikato lang po ang pwedeng gumawa nito. Kaya yung ginagawa nila, pinaplano nila. Pinuntahan nila yung location, yung opisina ni Attorney Vic. Ang question, sino yung mga gurgur nation nila? Yung taga-gurgur nila? Staff ba? Nakatulad ng pumunta doon sa church ng KOJC? Police ba ito? Military ba ito? Marine ba ito? O mafia ba ito? Galing ng Mexico o galing ng Colombia or somewhere? O galing sa Romania? Okay, dahil sabi nga ni Lisa Tanas, isang tawag dyan lang sa Romania, sino tatawagan niya sa Romania? Maraming manggugurgur doon. Ito ba ang hinire nilang taga-gurgur na nakaantabay doon just in case na na-sure nila na yung target is present doon sa location na ito? So ito yun mga palangga. So ito yung mga what do you call it? Ito yung mga characteristics ng mga taong manggugurgur na halang ang kaluluwa. Pinaplano muna nila. At ganito si Lisa Tanas, pinlano niya ang bubudol sa atin. Remember, sabi ko sa inyo in 2017, bait-baitan siya sa akin. At tuwing mag-usap kami, para sa tao, So ito ay well-planned. Pinlano ni Lisang manggurgur, kasama dito si Inday Sara na pinlano ng pamilyang ito na budulin tayong lahat, kasama kayo, taong bayan, dikitan like vloggers, influencers, o mga politiko. Kasi, ang kanilang nagtiis sila eh. Kumbaga pinlano talaga nila ito dahil pag dumating ang 2022 at pag sila na ang nakaupo with the help of Smartmatic, i-execute na nila yung kanilang evil to the highest level. Yung kanilang pagiging bangag lahat. At eto na nga, ganon din po yung karakteristik ng mga taga-gurgur o yung mga assassin na pinag-aaralan nila ang mga galaw ng kanilang target. At di ba, nakikita niyo naman sa mga movie, di ba, nagbe-blend in yan sa mga, let's say, mga parties, di ba, buuan ka ng buuan ng pangpagurgur, you know what I mean, di ba? Buhusan kunyari ang iba pa nga dyan sa mga pelikula, di ba, nagpapanggap na waiter, tapos, di ba, yung mga movies, then, patakan ng something para magurgur. So, mag-ingat. Attorney Vic, dobling ingat. Don't trust sa, you know that already. You're smart enough. The reason why ginaganito tayo, dahil sa ating paninindigan, dahil sa ating magandang layunin na magising ang taong bayan, na ayaw natin mapahamak, na magurgur ang buong Pilipinas, dyan lalo na sa South China Sea, dahil very vocal, si Attorney Vic na, ayaw na ayaw ng mga maisog na magkaroon ng gurguran sa buong Pilipinas. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung talagang matapang itong baka ng Ginemes na Marcos Jr. na ito na nagtapang-tapangan na pag may konti lang, may nasaktan o may buwis ng buhay dyan sa South China Sea o sa pinag-aawayan siya na tubig, mga kababayan, tatawid na nga tayo sa Rubicon River. Bakit hindi? Sabi ko, ang question ko, bakit nag-iba-iba ng statement sila ngayon? Na ito daw ay a misunderstanding. At recently yung si Tariela, na spokesperson, Jay Tariela, nag-iba na ng statement. Na yung mga palakol daw, na bitbit ng mga Chinese, doon ay ginamit lang daw yon para pangbutas sa boat. Samantalang nung June 17, ang tapang-tapang niya na talagang ito ay sinadya ng China, bakit kayo nagbago? Akala ko matatapang kayo, mga jindot kayo. See? Yun. Kaya dito, yung mga maisog speakers like Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan, ay gusto tayo lahat ipatumba. Not only Attorney Vic, like me, like you,
My God, sinumulan na nga nila yan sa mga Facebook account natin. Hindi nila nakakayanan patumbahin tayong lahat. Kaya literally, gusto nila tayong ipatumba. Kaya nagpapadala sila ng mga, tawag yan sa mga yan, mga accomplices, okay, mga kasabwat, para mag-survey doon sa opisina ni Attorney Vic Rodriguez. Yan po ang ginagawa ni Lisa Tanas ng bangag na gobyernong ito. Kumbaga tayo, di ba, paano ba? So, ang ginagawa ng mga manggugurgur na ito, talagang well-planned ito. Katulad nga nung ginagawa ni Kuting, na pinaniwala kayo na ibabangon niya ang Pilipinas at patatayo siya ng mga specialty hospitals, Luzon, Visayas, Mindanao, gawin niya 20 pesos kilo ng bigas, at itutuloy niya ang war on drugs continuity, at babalikin niya ang mga OFW, at pagkakaroon ang mga OFW ng oportunidad pabalik ng Pilipinas, at ang pag-abroad o pagdo-domestic helper or going out sa bansa ay choice na lamang at hindi necessity. Di ba may mga ganun drama-drama siya? So, yun ay reason why Attorney Vic Rodriguez, why Glenn Chong, Spokes Roque, okay, na ngayon binabato din ng kontrobersya. We'll talk about that. Sulat ko muna si Spokes Roque dito, baka makalimutan ko. We'll talk about that, yung pinakalat nilang mga kasinungalingan dyan. Okay, anyway, so pinagpaplanuhan ni Lisa Tanas, di bangag talaga ito. Dahil demonyo talaga yung mga kababayan. Gugurgurin talaga kayong lahat niyan. Ewan ko sa inyo, hindi pa kayo nagigising. Kaya yung ginawa sa pagpunta sa opisina, again, ni Attorney Vic, ay pinag-aaralan nila, ano bang armas gagamitin namin dito? Well-planned nga eh. Nag-strategize sila. Hindi lang sila nag-strategize, mga kababayan, sa kanilang mga AI, mga bots, o sa kanilang mga trolls. Nag-strategize lang sila ng bonggang-bongga kung paano tayo i-counter, paano magpakalat ng kasinungalingan, and now the Harry Roque issue, na nagpapakalat sila ng mga sinasabi nila si Spokes Roque na sa video, na yung sumasayaw. So, hindi naman si Harry Roque yun. Dapat ang kasuhan ni Spokes Roque. Ang lahat nagpapakalat ng katarantaduhan at kasinungalingan laban sa kanya. But again, balik tayo dito sa mga mga gurgur, sa mga taga-gurgur ng gobyernong ito at sa mga kasabwat nila na pumupunta sa mga opisina. Pinag-aaralan nila yung mga galaw ng gwardya, pagpasok dun sa building, lahat yan pinag-aaralan nila. Ano bang armas ang gagamitin nila? Mahaba ba? Maliit ba? O laso na lang siguro ang gamitin? Or stick ba? Or something? Kaya dun sa mga, dun sa law firm ni Attorney Vic, you have to be very careful po pag nagtanggap kayo. I don't know, na pag pumasok ba sa opisina, nagkakaroon ba chine-check ba ng gwardya kung may armas sila? Meron bang detector? I believe sa Pilipinas meron ganyan, di ba? Sa opisina. Yun yun. So, mag-ingat talaga kayo kasi pinag-aaralan kayo. Pinag-aaralan nila yung mga galaw ninyo at kung ilan bang taga-gurgur ang bibit-bitin nila. Di ba? O baka nga yung pagpunta doon, parang ano pa lang yun eh, parang nagre-rehearse pa lang sila. You know, yung mga masasamang damo, meron yan silang parang, what do you call that? Parang na-reenactment. Yun, rehearsal. Nagpa-practice sila, saan ba lulusot? Saan ba gagalaw? Saan ba ito? Pag sinugi ba namin to, saan kami tatakbo? So yung mga ganyan. Diba? Yun ang plano talaga nila dyan. Kaya dapat talaga ay wag natin tong bitawan yung mga issue na to. At sabi ko nga, hindi lang sa bitawan, you have to speak up. Kasi yung aftermath na idudulot sa inyo ng gurgurguran dyan buong Pilipinas, hindi biro yan, mga kababayan. Dahil kayo talaga ay what? Kayo ay kawawa ang milyon-milyong Pilipino ang kawawa dito. Saan kayo tatakas? Sabi ko, ang iba nga sa inyo ay walang pasaporte. Kaya, good thing, dahil na-report na ito ni Attorney Vic sa mga kapulisan, and, hindi naman siguro lahat na mga pulis, kasabwat ni Lisa Tanas. Siguro naman may mga panindigan kayo, mga palangga.
So this is so sad, but we have to fight. Kasi pananakot ito. Tingnan niyo ako. Patuloy na lumalaban. Okay? Kahit na ako may death threat, kaya dapat ang alindog natin, naka-off shoulder tayo today, di ba? Kasi hindi tayo pwedeng magpakalungkot-lungkutan mga palangga. Nasa kabila ng ginagawa nila sa ating panggigipit, ay magpakalungkot-lungkutan tayo. No. Hindi natin sila hayaang magwagi. Okay? Magwagi sa kanilang kababuyan. O sabi ni ni Selma Ang, hopeless na ang buhay dito sa Pilipinas hanggang nandyan si Kuting et al. True, palangga. Okay? Gifted 5 Boljak TV memberships. Oh, wow. Thank you, Naranyan. Thank you. Thank you, palangga. So anyway, eto yung hamon sa inyo. For Ma'am Raga, thank you so much. O, punta tayo dito kay Spokes Roque. Yung pinapalabas nila, na si Attorney Harry Roque, yung nagpa-fashion show na ganyan-ganyan. Hindi si Harry Roque yun. Ibang persona yun. But again, ito po ang isa sa mga kanilang paglihis sa usapin dahil si Spokes Roque, former Spokes Attorney Harry Roque, ay isa ring vocal at bold. Talagang grabe yung kanyang mga pakikipaglaban at kanyang tapang din. So ang gumagawa nito Malacanang. Okay? Malacanang ang gumagawa sa paninira kay Harry Roque. At itong sinadawit nila sa Pogo, mga kababayan, ako kay Harry Roque, baka maraming alam yan. Okay, kung ako sa'yo, sir, baka naman, bukilan nyo na yung mga, kung mayroong alam, ha? But ganun pa man, sino ba ang leader ng Pogo? Isa ito sa mga expose ko. Ang Pogo po, ayon sa ating source, awak si Lisa, si Bangag, si Tambaluslos, si Abalos, sila Altenco, sila Romulia, sila ang gobyernong Bangag. Tapos ililihis kay Harry Roque. I think nagsalita siya na yung papel na sinasabing ando doon yung signature. Kliyente niya yung, kung tama yung pagkaalala ko, kliyente niya yung may-ari o yung may-ari nung nagpaparenta ba nung building na yon, yung particular building na napogo na yon. Hindi porket lawyer ka nung may-ari nung property na yon, kasabwat ka na. Pero yan ay very Lisa Smugs. Gawa ni Lisa yan, at doon sa mga kababayan ko, Cosme, silent ceremonia, okay? Baka tutsugi na. Baka, matigas na. I hope. But anyway, mga kababayan, ito po ay gawa ni Lisa to. Okay? Kaya kung narinig mo ako, Spokes Roque, stay strong. Diba? Mas malupit na yung mga kasinungalingan na binabato sa amin. Nila Attorney Glenn Chong, diba? Mas malupit ang kasinungalingan nila, pero hindi sila magwawagi. So sa mga palangga ko, yung nakanood ng video na sumasayaw-sayaw ba yun, na nagpa-fashion show fashion siya, si Spokes Roque. Hindi po yun siya. Yun ay kinuha nila, di ba? Hindi yun AI. Legit yun na video. Pero hindi siya. Napareho lang sila ng yung structure ng katawan. Pero hindi yun siya. Kaya nga, dapat talaga, bigyan ni Spokes Roque ng ng pansin. Totally ban yung Pogo, sabi ni yes! Kung talagang itong Marcos Jr. na ito na lang. Mag-isip kayo mga kababayan. Kung talagang sila ay nilalabanan nila itong Pogo na ito na ayaw nilang ayaw na nilang Pogo operation din sa Pilipinas, madali lang yan. Isang salita lang ni Marcos Jr. yan. Putol na ang Pogo. Wala na. Close na natin lahat yan. Ba't niya ginagawa? Kasi sila kumikita. Mga kababayan, sila ang kumikita. Kaya yung Alice Go na yan, kung yan man ay totoo, dahil hindi ko yan hindi ko alam yung, hindi ko sinusundan talaga yung issue dyan kay Alice Go na yan. But again, kung siya man ay may Pogo operation, siya ay kalaban ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. sa kanilang negosyo. Kasi ang gusto nga ni Lisa, ni Tambaluslos, at Romualdez, ni Abalos, at nila Remulla, sila lang ang magiging namamayagpag sa
pogo business nila. So yung mga iba na hindi sila kaalyado ay what? I-raid nila, uhulihin nila. Kaya di ba sabi ko sa inyo, bakit hindi i-raid ang pogo ni Abalos? Pinakita na natin doon sa Harrison, di ba? Yung picture, yung mga nakaraang vlog natin. Deliver, sabi ni Jeneline. Do you think you can deliver? Yes, yan ba ibig mo sabihin kay Lisa Tanasya? Lahat ng mga tiwali, okay, lahat ng mga ina-appoint, yan ang tanong ni Lisa. Do you think you can deliver? Okay, yan po yan mga kababayan. Kumatos na ba? Okay, sabi ni Surprise, Madam, kumatos na si Bonjing Yahoo. Di ba, muntik-muntikan na yan. Baka mamaya, baka nga tsugi na eh. Yan, isa pa yan, pinag-usapan natin yan. Bakit? Parang di ko nga nakikita, baka tsugi na. I hope Attorney Rodriguez have CCTV in his office and home area. Also get plate number. Actually, meron palang yan. Nakita ko yung CCTV, hindi lang pwede i-play ngayon so far. May CCTV na napanood ko na talagang very suspicious yung ginawang pag-surveillance or casing ng mga kasabwat ng bangag na gobyernong ito. Gugurgurin tayong lahat, mga palang. Pero hindi naman magwawagihan. Baka bukas, sooner, iba na presidente nyo. Hindi bongga. Di ba? Aba, nagpadala ng mga dito nagpadala ng mga troll si Lisa Tanas. Okay? Sabi niya dito, Madam, ako po ay, tignan natin, sabi niya, Madam, ako po ay binayaran ng gobyernong ito para mag-comment dito. Buti inamin mo. Ayan. Okay. Sabi ni Mr. M, we stand for Duterte, no to Marcos Tambaluslos at saka Liza Tanas. Tama, ganta ang bayan. Sana matsugi na yan. Makaganti na tayo at si Sir Bantag. Nagfiesta na. Style nila is intimidation. Okay, sabi ni Dance, mature yung recon for the hit. Bara-bara, pag sikaryos lang ng cartel ang gagawa. Desperate and rushed. Yes. Arcilia, sana nga. Tigi na. Ang dami gustong patigi. Okay, watching from Norway. So ngayon, mga kababayan, okay? Ano yung mga issue? Recently, may pinost tayo sa Buljakan, ang daming mga teenager na nawawala. Ang daming mga kabataang missing. Nag-send sa atin. Anong ibig sabihin yan? Walang peace and order sa Pilipinas at hindi tinagtatrabaho ang mga kapulisan ng maayos dahil napapabayaan na ang pag-secure sa ating mga mamamayan, lalo na sa ating mga kabataan, kasi walang takot sa gobyernong bangag. Ito, sinend natin. Post galing kay Chiki Magbintang. Since last week, I have been seeing missing person post, mostly young females, pero today also saw one young male. These kids are different people from what I saw last week. Ang daming nawawala na mga bata. Please take care of your children. May ganun. Ayan, marami pong mga nawawalang mga kabataan. Ayan, pinost yan. And this is alarming. Ano ito? Baka mamaya dinudukot ito ng mga mafia na mga nila Lisa, ginagawang sex, slave or something. Whether lalaki, whether babae. Bakit marami mga batang nawawala ngayon? Kasi walang takot sa ating gobyerno. Walang takot ang mga sindikato kasi ang namumuno mismo ay sindikato, mga palangga. Diba? Yan ang dapat ninyong organ, pwede rin. Yung iba, sabi ni Linda Gabor, baka kunin yung kanilang mga organs or kidney nila. Baka kailangan ng mga kasabwat ni Lisa na kailangan ng kidney. Possible lahat yan. Pero nangyayari yan, mga kababayan, dahil, saan ka pa ba lalayo? Sino ba ang promotor ng pangingidnap? Hindi ba si Lisa? Lauren Dimson, thank you. Diba, sino? Bakit hindi takot itong nangingidnap o nang extract ng mga kabataan? Ba't ka matatakot? Si Bangag Jr. at kanyang asawa nakipagsabwatan sa DFA, sa ISAP, sa DOJ, sa lahat ng pwede nilang kasabwatin sa gobyerno
para mangdukot ng walang kalabang-labang minor de edad. Bakit naman matatakot yung mga mandurukot na yan? Ang gobyerno nila, ang presidente nila ay mismo at ang first lady ay kasabwat sa kidnapping o extraction. The reason why, si Atty. Vic nagsalita din dyan, okay? Nang tungkol sa kidnapping and extraction na yan. Right? Buti narinig ni Atty. Vic yung ating mga, issue dito dahil, viral yan eh. So, anong ibig sabihin yan? Ayaw ng bangag na gobyernong malaman ang kanilang pangingidnap, lahat ng mga palangga. The reason why meron silang planong Gorgor Nation sa atin. Yan ang katotohanan, mga palangga. Pansinin mo, balik tayo kay Spokes Roque. Meron siyang counter strike, okay? Kinounter niya si Trillanes. I don't know, hindi ko alam kung anong I think defamation ba ang kinaso ni Trillanes kay Spokes Roque? At sinasagot naman ni Spokes Roque, sino yan si Trillanes? Kasabwat na yan ni Liza Tanas sa panggigipit. Yan ang vlog ko sa inyo last year pa lang, na si Trillanes ay, ayon sa ating source, ay ginagamit ng gobyernong ito para mangalap ng persahang magtitestigo laban kay Pangulong Duterte at nakikipagsabwatan sa ICC. At itong si Liza Tanas, eto dapat talaga ang makulong. Hindi lang kung may gorgor, yan ang parusa sa kanya. Dahil siya ay sangkot sa high crime, sila ni Bangal Jr., kasama si Teddy Boy Locsin, ang asawa ni Teddy Boy Locsin. Yan mga hinayupak na yan, ang DFA, lahat. Sila dapat ang gugurgurin kung mayroong hatol sa atin na ganyan. Kasi sila po ang involved sa high crime. Not Roque, not Glenn Chong, not me, not Vic Rodriguez. Pero sila. At dapat lang manawagan tayo sa lahat po sa Europa at dito sa New York na talagang magkaisa kayo dyan, mag-ano kayo ng karato na kalampagin nyo ang United Nations. Pagkakataon na natin na nandito tayo sa Amerika, lalong-lalo na kayo sa New York at sa Europe, kung saan, okay, paikutan nyo ang buong building ng UN at ilagay nyo the First Lady of the Philippines, di ba, is involved in kidnapping. Lahat, magtulungan tayo. Ilagay nyo, magpagawa tayo ng malaking karatula ni Liza doon, umikot kayo ng umikot sa UN, magparada kayo para makakuha ng pansin sa media, local media dyan sa mga lugar nyo, sa Europa at dito sa Amerika. Let's do that. Kasi wala na tayong chance sa local media ng Pilipinas. Kasi lahat yung mga yan, mga bayaran. Hindi pala lahat. Okay? Yung iba lang. Okay? Lahat yung mga yan, sinungalingalan na ng gobyernong ito ng pera na galing sa pera ng bayan. Yan, mga palangga. Sabi ni Aven John Panso, wala na ang bakal na kamay sa Pilipinas. That's why you have to speak up, mga palangging. Dami palang hokus-pokus dyan ni Teddy Locsin, pati ang asawa, sabi ni Cotton Fin 25. Yun na nga palangga. Nakita nyo naman sa viral na video at saka yan, mga papeles, na sinend ko sa inyo, i-upload na lang natin dyan or i-share ninyo. Connected yan lahat kay Marcos na lawang value sa Pinas, sabi ni Mr. M. Following you here in Chicago, like you, nabudol din kami, sabi ni Tommy J. Halos.